Kumusta? At welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay ang Date A Live Season 4, kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag-enjoy sa panonood, simulan na natin. Nagsimula ang kwento sa isang babaeng nakagapos sa isang pasilidad na pinamamahalaan ng DEM, tapos dumating si Kurumi at nagsimula ng isang gulo. Second spirit sister, here you are. Habang si Shido naman ay nasa Ratatosker at nagpapagaling sa nakuhang pinsala na sanhi ng kanyang pagwawala. Shido, how are you? Is your checkup done? Hey, yeah. Sunod ay hinanap ni Shido si Katori at nakita niya ito na pinipilit si Mana na magpa-check up. Kotori? Mana! Big brother! Big brother! Please come to save me! Pagkatapos nun ay umalis si Shido para bumili ng hapunan pero may nakita siyang babae na walang malay sa daan. Nagising ang babae at sinabing nawalan siya ng malay nang dahil sa gutom. Nag-decide si Shido na tulungan ito. Pagdating sa bahay ng babae ay nalaman niya na ito pala ay isang sikat na manga artist. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Nia Hanjo. Matapos nun ay nagluto si Shido ng pagkain at pinakain kay Nia. Kaso hindi pa rin siya pinaalis nito at sa halip ay pinatulong siya sa paggawa ng manga. Ilang oras ang lumipas ay natapos na nila ang trabaho. Nag-abot si Nia ng pera bilang bayad pero tinanggihan ito ni Shido. Akmang aalis na sana si Shido pero muli siyang pinigilan ni Nia. Dito na sinabi sa kanya ni Nia na isa siyang spirit. Isn't it your job to make spirits fall for you, Shido Itsuka? Pagkatapos ay pinaliwanag sa kanya ni Nia ang kanyang kapangyarihan at ito ay mangolekta ng impormasyon na kanyang ginamit para ma-meet si Shido sa araw na yon. May kakayahan din siya na makontrol ang mangyayari na sinubukan niya kay Shido. The things written in Raziel always become true. Pagkatapos noon ay niyaya ni Nia si Shido sa isang date, kaso sa kanilang date ay tinatawanan lang ni Nia ang mga banat ni Shido. Tumingin din ito sa kamera ng Fraxenes para ipamukha kay Katori na alam niya ang lahat. Si Nia rin ang nasusunod sa kanilang date at sumusunod lang si Shido. You like him that much? Pero ganun pa man ay nag-e-enjoy pa rin ang dalawa sa kanilang date. Kaso lang nang dumating na ang pagkakataon ni Shido ay tumangging magpahalik si Nia dahil sa mga 2D lang daw siya nagkakagusto. Kaya naman ginaya ni Shido ang paboritong karakter ni Nia at umepekto ito. You'll keep your hands to yourself! Kaya lang ay hindi pala dumidiskarte sa babae ang karakter na yun. Kaya naman ang ginawa yun ni Shido ay nagalit si Nia at binugbog siya. Want me to fall for you? Come back when you're 2D! Ganun pa man nang dahil sa nangyari ay nalaman nila na si Nia ay may pag-asang ma-in-love, kaya mas lalong lumakas ang kanilang loob at umisip ng bagong plano. Nagpadala sila ng game kay Nia na si Shido ang main character at matagumpay nilang nakuha ang atensyon nito. Kaso lang ay hindi rin yun nagtagal dahil nalaman nito ang kanilang ginagawa at mas lalong nagalit, kaya muli silang umisip ng plano at yun ay ang gumawa ng manga na hango sa totoong buhay ni Shido. Tapos biglang tumawag si Nia at sinabing alam niya ang plano nila Katori at hindi niya babasahin ang gawa nitong manga. Dahil doon ay hinamon ito ni Katori sa paramihan ng mabebentang manga at kapag sila ang nanalo ay babasahin ito ni Nia. Pumayag si Nia sa hamon ni Katori. Matapos noon ay binisita ni Kurumi sa bahay si Nia. Gusto nitong alamin ni Nia kung paano matatalo ang Spirit of Origin, bilang kabayaran sa pagpapalaya nito sa kanya mula sa DEM. Samantala, naghahanda na sila Shido sa paggawa ng manga. Inutusan ni Katori ang lahat na iguhit si Shido para malaman kung sino sa kanila ang may talento. Next one! Next! What did you draw, Origami? Si Natsumi ang napili nilang main artist habang sila Shido, Origami at ang kambal naman ang tutulong sa pagguhit. Sa isang rooftop ay kinakausap ni Kurumi ang kanyang mga clone tungkol sa kanyang nalaman kay Nia. Na kahit pa makakuha siya ng maraming spirit power ay wala pa rin siyang pag-asa na matalo ang Spirit of Origin. Sila Shido naman ay patuloy lang sa paggawa ng kanilang manga kahit nahihirapan. Excellent work, Natsumi. Natapos nila ang manga sa tamang oras at pumunta sa convention para ibenta ito. Ginamit nila Katori ang kanilang ganda para makabenta, sa tulong ng mga kasuotang ginawa nila Toka at ng iba pa. Tagumpay ang kanilang plano at dumagsa ang mga customer. Bukod doon ay pumunta rin ang kanilang mga kaibigan. I really appreciate you guys showing up. Anything for you! Kaso hindi pa rin yun sapat para matalo si Nia. Kaya naman nag-decide si Miko na papuntahin ang kanyang mga fans para mas bumilis ang benta. It's actually her! Really pretty. Thanks, that's sweet of you to say.
Epektibo ang ginawa ni Miku pero nauwi pa rin sa tabla ang laban. Talisker sold out! Honjo, sold out! Ganun pa man dahil natuwa si Nia sa kanilang laban ay nag-decide ito na basahin pa rin ang kanilang manga. Nalaman ni Nia na totoo pala ang lahat ng yun sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at naging emosyonal. Dahil doon ay muli niyang binigyan ng pagkakataon si Shido. Kaso bigla na lang sumakit ang ulo ni Nia at naging inverse spirit. Lumalabas na kagagawan yun ni Isaac at yun talaga ang kanyang plano. Ipinadala ni Isaac si Ellen para tapusin si Nia pero napigilan ito nila Toka. Sila Shido naman ay sinusubukang kausapin si Nia habang kinakalaban ito. The kill! Sa kasamaang palad ay nasaksak si Nia ni Artemisia na alagad ni Isaac. Dahil doon ay nakuha ang spirit power nito. My deepest desire. Beelzebub. Sinubukan ni Isaac na gamitin ito laban sa kanila pero hindi yun nagtagumpay kaya nag-decide na lang ito na umalis. Sinubukan iligtas ni Shido si Nia gamit ang halik. Umepekto ito at muling nagkamalay si Nia. Sa sumunod na araw sa kanilang classroom ay nababaliw na ang kanilang teacher, dahil 30 anyos na ito pero single pa rin kaya tuyot na ang mani, natatakot tuloy silang lahat, natigil lamang ito nang may bumagsak na bulalakaw sa labas ng kanilang building. Ayon kay Katori ay kagagawan yun ng isang spirit na nasa labas ng mundo na tinatawag nilang Zodiac. Sinubukan ng DEM na talunin ang spirit pero hindi ito nagtagumpay. Ayon kay Rey ng Zodiac ay may kakayahan na mag-shutdown ng mga abilidad at magbukas ng mga lagusan. Pagkatapos noon ay sinimulan na nila ang plano. Ipinadala nila ang hologram ni Shido sa kalawakan para kausapin ang Zodiac. Ilang beses siyang sinubukang tapusin ng spirit pero hindi yun umepekto. Dahil doon ay napilitan itong makinig sa kanya at ipinakilala ang sarili bilang Mokuro Hoshimiya. Kaso nagtaka si Shido dahil wala itong reaksyon sa kanyang mga sinasabi. Pinaliwanag dito ni Shido ang kanyang layunin na iligtas ang mga spirit. Kaso tumanggi ito na magpaligtas at sinabing hayaan na lamang siyang mag-isa. Ayon kay Muko ay nilock niya ang kanyang puso para wala na siyang maramdaman na emosyon at hindi na masaktan. Tapos nagbabala ito na patitigilin ang pag-ikot ng mundo kung hindi ni Shido rerespetuhin ang kanyang gusto. Pero kahit na ganon ay hindi pa rin sila sumuko at nakaisip ng bagong plano. Ito ay ang gamitin kay Muko ang sarili nitong angel na si Michael. Matapos nun ay dinala sila ni Katori sa mas bago at pinalakas na Fraxenes. Nakipag-meeting rin sa kanila ang chairman na si Elliot Woodman at dito nila nalaman na kasama pala ito nila Isaac at Ellen sa pagbuo ng DEM. Pero nagbago ang isip nito nang ma-inlove sa Spirit of Origin at iniwan ang DEM kasama ang kapatid ni Ellen na si Karen. Mula noon ay inilaan na niya ang kanyang buhay sa pagliligtas ng mga spirit. Natigil ang pag-uusap nang biglang mag-alarma ang buong lugar dahil sa pag-atake ni Isaac. Dahil doon ay agad na pinag-utos ni Elliot na lumikas na silang lahat, kaya lang ay nasalubong nila sa daan si Isaac at ginamit sa kanila ang Beelzebub. Paggising ni Shido ay character na siya sa Three Little Pigs at hinabol siya ng lobo hanggang sa makapasok siya sa bahay kung nasaan si Yoshino. You're here. I'm glad. Na-realize ni Shido na si Yoshino si Red Riding Hood, at naroon din ang Big Bad Wolf. Buti na lang ay dumating si Nia kasama si Toka. Lumalabas na si Toka ay si Momotaro at si Nia naman ay character sa ginawa nitong manga. Tapos pinaliwanag ni Nia na nasa loob sila ng mundong nilikha ni Beelzebub. Samantala, natagpuan ng kambal si Katori sa daan na walang malay. Nang magkamalay ito ay nalaman nilang si Katori ang Little Match Girl habang ang kambal naman si Hansel and Gretel. Aha! You're Hansel and Gretel, huh? Hinabol ito ng witch kaya napunta sa kinaroroonan ni Katori. Maya-maya ay narinig nila sa dalawang nag-uusap ang isang sirena sa kastilyo na sumisigaw ng darling. Habang nangyayari yun ay patuloy pa rin ang pakikipaglaban ng kanilang mga kasama laban sa DEM. Good work, everyone. Sila Shido naman ay nakarating na sa kastilyo kung nasaan sila Katori na nakikipagtalo sa mga gwardya. Ayon sa tatlo ay gusto nilang makapasok sa kastilyo para makita ang sirena pero ayaw silang papasukin. Tapos biglang dumating si Natsumi sakay ng magarbong karwahe.
Ginamit nito ang taglay niyang kagandahan sa mga gwardya, kaso bigla itong bumalik sa dati. Doon nila nalaman na si Cinderella si Natsumi, tapos naisip ni Katori na gamitin ang kapangyarihan ng matches para pagandahin ang kanilang hitsura. Dahil doon ay nagawa nilang makapasok, maya-maya ay inilabas na ang sinasabing Serena at tama ang kanilang hinala na si Miku nga ito. Sunod ay si Origami naman ang dumating at siya ang emperador, kaso nagulat sila dahil wala itong damit. Ayon kay Origami ay meron siyang suot ngunit hindi yun nakikita ng mga taong walang pagmamahal kay Shido, pero ang totoo ay wala talaga. Dahil si Origami ang karakter na emperador na nauto ng mga mananahi. Pagkatapos mapahiya ni Origami ay biglang dumating ang mga kontrabida sa kanilang mga kwento. Hindi nila nagagamit ang kanilang mga spirit power sa mundong yun kaya hindi na nila alam ang gagawin. Pero buti na lang ay dumating ang Shido na karakter sa ginawa nilang manga at tinalo ang mga kalaban. You okay, Other Me? Yeah, I'm good. Thank you, Other Me. Gumawa rin ito ng lagusan para sa kanila gamit ang spirit power. Nagmadali ang lahat na makalabas maliban kay Shido na gustong humingi ng payo sa isa pang Shido. Natulungan siya nito na muling maibalik ang kanyang inspirasyon na tumulong sa mga spirit. Now let's do this. Let's save Mukuro. Habang papunta sila Shido kay Muko ay nasa loob pa rin ng pasilidad si Elliot kasama si Karen. Hinanap ito ni Isaac para ibalik sa DEM pero tumanggi si Elliot kaya nauwi ito sa isang laban. Shall we? Samantala, nang makita sila ni Muko na paparating ay agad sila nitong inatake, pero hindi yun umubra sa depensa ng bagong Fraxenes. Pagkatapos nun pisikal nilang pinadala si Shido para kausapin ito, pero hindi nagustuhan ni Muko ang muli niyang pangungulit kaya inatake siya nito. Nagawang iwasan yun ni Shido at inilabas niya ang angel ni Natsumi para gayahin ang angel ni Muko. Dumating rin ang DEM na gustong makuha ang spirit power ni Muko, kaya naman naghanda na ang lahat para sa isang laban. Sa labas ng airship ay nagsimula na ang laban ni Shido at Muko. Sinubukan ni Artemisia na makialam pero pinigilan ito ni Origami at silang dalawa ang naglaban. Dumating na rin si Toka at ito ang humarap sa iba pang mga sundalo ng DEM. Habang sila Katori naman ay kinakalaban si Ellen na nakasakay rin sa isang airship. Lamang sa laban ang bagong Fraxenes dahil sa paggamit nito ng spirit power. Hindi na nga nila binigyan ng pagkakataon si Ellen at tuluyan na itong tinapos. Habang si Shido naman ay tinulungan nila Natsumi na makalapit kay Muko at muling buksan ang puso nito. Sinubukan pang tapusin ni Artemisia si Muko at Shido pero hindi ito nagtagumpay. Kaso dahil sa pagsabog ay nahulog ang dalawa sa atmosphere ng Earth. Pagdilat ni Shido ay nasa loob na siya ng Fraxenes kasama ang iba. Agad na hinanap ni Shido si Muko na bigla namang sumulpot sa kanyang likuran. Nagpasalamat ito sa ginawa ni Shido at sinabing babalik na lang siya kinabukasan bago umalis. Pagkatapos nun ay naligo si Shido sa isang palikuran na nakakagamot. Samantala, nakabalik na si Ellen sa kanilang headquarters at nakita si Isaac na sugatan sa laban nila ni Elliot. Kinabukasan ay muling bumalik si Muko at isinama si Shido sa ibang lugar. So, let's get going, shall we, mister? Pagdating sa lugar ay nagmungkahi si Shido kay Muko na magpalit ito ng damit. Pumayag si Muko at isinama ito ni Shido sa kanilang bahay para ayusan. Oh, mister, it doesn't fit me. There. This should do quite nicely. Matapos noon ay itinuloy na ng dalawa ang kanilang date, at kinahapunan ay sinabi ni Muko kay Shido kung gaano niya ito kamahal at gusto niyang iwan ni Shido ang ibang spirit. Sinabi ni Shido na hindi niya yun magagawa, pero hindi ito pinakinggan ni Muko at sinabing siya nang bahala tapos umalis. Mukuro? Kinaumagahan ay napasigaw si Katori nang makita si Shido at sinabing, "Bakit ka na sa bahay ko, sabay bato ng mga gamit?" Wala nang nagawa si Shido at lumabas na lang ng bahay. Pagpasok ni Shido sa school ay doon niya nalaman na walang nakakakilala sa kanya, pati si Toka at ang iba pang mga spirit ay hindi rin siya kilala. Do you know me? You do, right? Not sure. May kutob si Shido na si Muko ang may kagagawan ng pangyayari. Kaya naman muli niyang ginaya ang kapangyarihan nito para gamitin pero pinigilan siya ni Muko. Tapos inamin na siya ang may gawa ng lahat. Samantala, pinag-uusapan ng mga spirit si Shido at tinatawag nilang creepy na lalaki.
Pero habang nag-uusap ay biglang sumakit ang ulo ni Origami at lumabas ang isa pa nitong katauhan, na naging dahilan para maalala ni Origami si Shido. Matapos nun ay sumakit din ang ulo ni Toka. Habang naglalakad si Shido kasama si Muko ay dumating si Origami. You actually remember who I am! Of course. Tapos sunod na dumating si Toka pero naka-inverse na anyo, inatake sila nito pero inabsorb lang yun ni Muko. Dahil doon ay nagkahamunan ang dalawa at gusto nang maglaban. Buti na lang ay nakumbinsi ni Origami ang dalawa na daanin na lang sa pakikipag-date kay Shido ang laban. Kung sino ang hahalikan ni Shido sa huli ay siyang panalo. At ang unang pagsubok ay ang pakainin si Shido sa sweet na paraan. Just eat my damn strawberry already. Here! Itsuka! Go forth and be tasty. Moe moe kyun. Tapos pinakita ang buhay ni Muko bago ito maging spirit. Siya ay inampon ng isang pamilya na may isang babaeng anak, sabik siya sa atensyon at pagmamahal kaya naman nagseselos siya tuwing may ibang kasama ang kanyang stepsister. Sa kasalukuyan, napaalis sila Shido sa restaurant dahil sa ginawa nilang gulo, kaya naman humanap na lang sila ng ibang venue at yun ay sa isang tower. Ang tower kung saan si Muko dinadala ng kanyang stepsister kaya naging masama ang pakiramdam nito. Tapos si Shido naman ay naiwan na kasama ang inverse na Toka. Naabutan ni Muko na kinakawawa ni Toka si Shido kaya nagalit ito at tuluyan na ngang nauwi ang dalawa sa isang laban. Dahil sa nangyari ay kinontak na ni Origami si Katori upang humingi ng tulong, tapos umalis para pigilan ang paglalaban. Sa labas ng tower ay patuloy ang nagaganap na laban at lalo pang tumitindi. Maya-maya pa ay dumating na sila Shido para patigilin ang laban. Hinarap ni Origami si Toka habang si Shido naman kay Muko. Kaso lang ay dumating ang ibang spirit kaya lalong nagalit si Muko. Ginamit nito ang kanyang kapangyarihan para patigilin ang pag-ikot ng mundo. Dahil doon ay humingi na ng tulong si Shido sa ibang spirit at pumayag naman ang mga ito. Ang plano ay pabagalin ang pagkalat ng kapangyarihan ni Muko gamit ang spirit power. Samantala, nahihirapan na si Origami kay Toka kaya ginamit na rin ito ang kanyang spirit power. Balak naman ni Muko na patamaan si Toka kaya hinarang ito ni Shido gamit ang kanyang braso at naputol ito. Dahil sa pagkabigla ay naalala ni Muko ang kanyang nakaraan, ginamit niya ang natanggap na spirit power sa kanyang stepsister para malimutan ito ng lahat at naging dahilan yun para magalit ang pamilyang umampon sa kanya. Inakala ni Muko na magagalit din si Shido at iiwan siya kaya nagsimula na itong maging inverse spirit. Buti na lang ay napigilan ito ni Shido nang sabihin niya kay Muko na isa rin siyang ampon at naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Tapos nangako siya kay Muko na hindi niya ito iiwan anuman ang mangyari, na sobrang ikinatuwa ni Muko. Dito na nagawang maisil ni Shido si Muko at nailigtas ang mundo mula sa pagkawasak. Matapos nun ay dumating ang inverse Toka. Sinabi nito na nawalan na siya ng interes na kalabanin si Muko sabay halik kay Shido para bumalik sa dati. You really mustn't make Toka feel sad. Nainggit si Muko sa ginawa ni Toka kaya gumaya. Kinabukasan ay nakita ni Shido si Kurumi sa kanilang school. I sure hope we can get along, Shido. Samantala, ang DEM ay bumuo ng bagong plano at ito ay ang patayin si Shido. Gusto ni Isaac na gawing inverse ang lahat ng spirit na kasama ni Shido sa pamamagitan ng pagkamatay nito. Nagdagdag rin ito ng mga bagong alagad na nilikha niya gamit ang Beelzebub. Matapos nun ay sinimulan na ni Ellen ang plano pero hinarang ito ni Mana. Sobrang nagtataka si Ellen kung paano nalaman ni Mana ang kanilang plano. Wala nang nagawa si Ellen kaya inilabas na lang nito ang mga Nibble Coal para makaalis. Dumating naman ang mga clones ni Kurumi para tulungan si Mana. Get ready! I'm coming for you all next! Habang ang totoong Kurumi ay kausap ni Shido sa rooftop, sinabi ni Kurumi na hindi pa rin nagbabago ang kanyang layuning makuha ang mga spirit power mula kay Shido, pero sa pagkakataong ito ay gusto ni Kurumi na daanin nila ito sa isang paligsahan. Kapag na-in-love si Kurumi kay Shido ay papayag ito na maisil, pero kapag si Shido ang na-in-love kay Kurumi ay kukunin nito ang spirit power mula kay Shido. Pumayag si Shido sa gusto ni Kurumi. Now then, shall we begin our date battle to the death, Shido? Pag-uwi sa bahay ay sinikmuraan ni Katori si Shido dahil sa pagpayag nito sa hamon ni Kurumi. Kiniliti ni Shido si Katori bilang bawi sa ginawa nito sa kanya. Sakto namang dumating ang iba at nakita ang ginagawa ni Shido. What the heck is going on here? It's just like a scene from an anime. So, you're into little sisters?
Pagkatapos nun ay pinag-usapan nila kung saan ni Kurumi balak gamitin ang spirit power. Dito na sinabi sa kanila ni Nia na gustong patayin ni Kurumi ang Spirit of Origin, tapos dumating si Mana at pinakita ang pakikipaglaban niya kasama si Kurumi. Ayon kay Mana ay si Kurumi ang nagsabi sa kanya ng gagawing pag-atake ni Ellen. Kinabukasan ay sinundo ni Kurumi si Shido para sabay silang pumasok sa school, sinamantala yun ni Shido para dalhin ito sa isang lugar na maraming pusa. Ginawa ito ni Shido dahil alam niyang mahilig sa pusa si Kurumi. Kaso lang ayaw ng mga pusa na magpahawak kay Kurumi kaya si Shido na lang ang hinawakan niya. Meow! Sa school ay sabay rin silang nag-lunch at pinatikim ang isa't isa ng kanilang mga baon. Oh God! So yum! Pagkatapos ay niyaya ni Kurumi si Shido na mag-date sa Valentine's Day. Nag-aalala ang mga babae na baka tuluyang bumigay si Shido at ma-in love kay Kurumi. Kaya naman nag-decide ang mga ito na gumawa ng chocolate para kay Shido. Kinaumagahan ay ginapang ng tatlo si Shido sa kama. All you lack is a little experience. Paglabas ng kwarto ay nagulat si Shido nang makita si Katori na malaki ang siopaw, habang yung tatlong manyakas naman ay pinarusahan. Sunod ay pinaliwanag nila kay Shido na isang pagsasanay lang ang lahat, para masanay si Shido sa mga sexing babae. Maya-maya ay sinimulan na ng mga babae ang paggawa ng chocolate, kaso dumating din si Kurumi at sumali sa paggawa, kaya naman kinailangan umalis ni Rain at bumalik sa Fraxenes. Tanging si Katori na lamang ang naiwan na hindi naman marunong magluto, dahil doon ay disaster ang nangyari. Turn that heat down quick! Buti na lang ay may alam si Natsumi at tinuruan nito ang lahat, matapos noon ay ibinigay nila ang ginawang chocolate kay Shido. Habang sa school naman ibinigay ng iba ang kanilang chocolate kay Shido. It's incredible. Thank you. Nakita yun ng mga lalaki sa classroom kaya nagalit ang mga ito at nagselos. Tumigil lang ang mga ito nang bigyan ni Yamabuki ng chocolate. Our saviors! Our goddesses! Pagkatapos ng klase ay inumpisahan na ni Shido at Kurumi ang kanilang date. Tapos ay binigyan nila ng chocolate ang isa't isa. Tinanong ni Shido si Kurumi kung bakit nito gustong tapusin ang Spirit of Origin, pero bago sumagot ay sinira muna ni Kurumi ang mga kamera ng Fraxenes at dinala si Shido sa liblib na lugar. Dito na pinakita ni Kurumi ang nakaraan niya kay Shido gamit ang kanyang kapangyarihan. Isang araw ay may niligtas na pusa si Kurumi mula sa puno kasama ang matalik na kaibigang si Sawa. Habang nasa daan pa uwi ay sinasabi ni Sawa kung gaano niya hinahangaan si Kurumi sa pagiging matulungin nito. Maya-maya pagkagaling sa bahay ni Sawa ay may nagpakitang halimaw sa harapan ni Kurumi, pero agad itong tinapos ng isang misteryosong babae. Lumapit ito kay Kurumi at tinanong ang kanyang pangalan bago ipakilala ang sarili bilang Miyo Takamiya. Tapos pinaliwanag nito sa kanya ang lahat tungkol sa mga spirit at ibinigay ang isang kristal na naglalaman ng spirit power. Mula noon ay tinutulungan na ni Kurumi si Miyo sa pagtapos ng mga halimaw. Kaso dahil doon ay nawawalan na ng oras si Kurumi na makasama ang kanyang kaibigan, kaya naman isang araw matapos mapatay ang isang halimaw ay nag-decide siyang puntahan si Sawa, pero naisip niyang bumalik para isama si Miyo. Doon ay nalaman niya na ang spirit pala na kanyang pinatay ay si Sawa. Dahil sa nakita ay muntik na maging inverse spirit si Kurumi pero agad niya itong napigilan. Tapos pinaliwanag ni Miyo na kailangang may pasa ng ilang ulit ang spirit crystal sa mga tao bago ito maging palido. Kapag hindi pa palido ang spirit power ay hindi ito makokontrol ng pinagbigyan at tuluyang magiging halimaw tulad ng nangyari kay Sawa. Matapos noon ay pinatulog ni Miyo si Kurumi. Ayon kay Kurumi ay binura ni Miyo ang kanyang alaala pero nagawa niya itong maibalik gamit ang kanyang sariling kapangyarihan. Sinabi ni Kurumi na ibabalik niya sa dati ang lahat sa panahong hindi pa umiiral ang mga spirit at ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa Spirit of Origin. Sunod ay hiningi niya kay Shido ang spirit power nito kapalit ng kanyang katawan. Found you! Kaso biglang dumating ang mga nibble call ni Isaac para tapusin si Shido, pero hindi yun hinayaan mangyari ni Kurumi. Pagkatapos nun ay bumagsak rin si Kurumi sa sobrang pagod. Dumating ang clone nito at sinabi ang totoong nangyari kay Shido. Ayon dito ay nagtagumpay talaga sila Isaac sa kanilang plano na tapusin si Shido. It's over!
Sa kanyang pagkamatay ay tuluyan ng nawala sa sarili ang mga spirit na nakakita sa pangyayari, habang si Kurumi naman ay ibinalik sa dati ang katawan ni Shido pero hindi yun umepekto. Sobrang nalungkot si Kurumi kaya hinagkan na lang nito ang walang buhay na si Shido. Dahil dun ay bumalik ang bahagi ng kanyang kapangyarihan na nakuha ni Shido sa kanilang unang paghaharap, ginamit ito ni Kurumi upang maibalik ang oras at mailigtas si Shido. Magmula noon ay 204 na beses pang niligtas ni Kurumi si Shido sa kamatayan. Kaso dahil dun ay sobrang napagod ang katawan ni Kurumi, tapos hindi sinasadyang nasabi nito na may nararamdaman siya kay Shido kaya naman bumangon ang nakahigang Kurumi upang pigilan ito. Itinanggi ni Kurumi ang sinabi ng kanyang clone at sinabing, niligtas lamang kita dahil sa taglay mong spirit power. Tapos umalis kasama ang clone. Maya-maya habang pinapagalitan ni Kurumi ang kanyang clone ay bigla na lang sumulpot ang Phantom. Sinabi nito na gusto niyang bigyan ng payo si Kurumi pero hindi ito nakinig at sa halip ay galit na umatake. Napabagsak ito ni Kurumi pero laking gulat niya nang malaman na ang Phantom pala ay si Rain. Tapos agad niyang pinag-utos na dakpin ito. Si Shido naman ay nakabalik na sa Fraxenes at agad na pinahanap ang lokasyon ni Kurumi, dahil nakapag-decide na si Shido na tulungan si Kurumi.